So Idol Brian, no, before tayo mag-start tanong muna kita, ito ba yung kauna-unahan mo na Rigid MTB? Ito kasi ngayon ako nakakita ng brand ng Rockwell, no? Rockwell Cooltan, tama no? Rockwell Cooltan na XC hardtail mountain bike frame. Ito yung sinasabi mo kanina na unbranded, no? Pinalitan ng itim pero ito yung kulay. Pero kung titignan natin yung clearance nito, familiar to sa 26er na MOB XMR 8.0. Ito yung isa sa mga highlights sa kanyang MTB, no? Itong chainring niya. Yung chainring niya kasi Decas, pambansang brand. 4080, no? Ngayon lang nakita ng 48. Parang ngayon lang yata na, kasi 4060 ang nakita kong yung oval na malaki, no? Ito pinakamalaki na 4080 na 104 BCD, no? Tingnan, pakihaba kay Manibela Idol. Tingnan ko nga yung pagka-install mo dito. Kanyang gulong, pambansang model na Maxxis Space na 26x2.1 na wire bed na Excitar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa The Courtyards Bermosa, dito sa Dasmariñas, Cavite. So for this video naman po, babay-check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Brian Rotacchio. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Brian, no, before tayo mag-start tanong muna kita, ito ba yung kauna-unahan mo na Rigid MTB? Opo. Ito ba yung pinakauna? Okay. Ito yung diba? Ito yung budget na built bike na naka-suspension fork. Opo. Tanong ko lang, ikaw ba yung first owner nito? Second owner. Second owner. Tapos pinalitan mo na lang ng rigid fork, no? Opo. Yan, next naman Idol Brian, saan mo regular na ginagamit tong Rigid MTB mo ngayon? Pang bahay-bahay lang po. Pakadala lang dito sa Bermosa. Opo. Naka long ride ka na ba? Opo, pero sa unang bike ko po. Ha? Unang bike. Doon sa, ano ba yung unang bike mo? RB po na Avi? RB. Avid. RB. RB. Dati ka pala naka road bike. Dito naman sa Rigid MTB mo, saan mo binabalak ka mag long ride kapag bakante ka? Sa Kaibiyang Tunnel po, sa Nasugbo. Nasugbo, no? Yan, ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC hardtail mountain bike frame. Ito kasi ngayon ako nakakita ng brand ng Rockwell, no? Rockwell Cooltan, tama no? Rockwell Cooltan na XC hardtail mountain bike frame. Kasi yung unang tingin ko, kala ko parang hindi XC kasi medyo mababa yung yung BB drop. Pero nakalagay kasi XC series, kaya nga ito kumpirmado na pang XC hardtail mountain bike frame. Aluminum 6061. Pang 27.5. Opo, na small. Na small, no? Pasensya na guys, no, kasi hindi ko talaga ipanukat ko eh. Maikli kasi yung yung seat tube nito. Feeling ko mga 15 inches or 15.5 inches yan, no. Then yung head tube nito pang straight or non-tapered. Dahil yung cable routing, lahat ito ay external. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 27.2 mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard. Next naman ito kanyang MTB rigid fork. Ito yung sinasabi mo kanina na unbranded, no? Opo. Pinalitan ng itim pero ito yung kulay. Ito yung original na kulay. Pero tingin ko yung kulay nito parang parang galing to sa pang road bike na stout na budget ko dati yung kulay. Parang stout camp yun eh. Di pa ako sure Pero kung titignan natin yung clearance nito, familiar to sa 26er na MOB XMR 8.0 kasi ganyan na ganyan din kasi yung gap or clearance doon sa dati sa MTB ni Granier Barasa na ganito rin yung gulong yung Maxxis Space. Tapos yun yung MOB XMR na pang 26er. Tapos ganyan na ganyan yung clearance. Pinagkaiba lang kasi ito yung part na to masyadong makapal. Yan. Steel to, no? Yan, steel. Then itong yung steerer tube na to straight or non-tapered din, no?
Yan, quick release yung dropout. Then ang disc brake caliper mount din naman yan is ISR International Standard. Next naman sa kanyang cockpit, ito yung handlebar mo, no? Unbranded sabi mo, no? Unbranded na bakal na binalutan mo ng electrical tape, no? Ano lang to, pre, kung gusto mo gamitin pa to, linisin mo lang para matanggal yung bakal. Ano pwede suka ako ya yung yung coke, kaya para matanggal yung kalabang, para ma-restore lang, no? 31.8 mm ang diameter. Yung ano pala dito, yung lapad nito 580 na straight na walang backsweep. Itong grips mo, Brad, ano, no? Walang brand, no? Ang nakalagay ka lang kasi dito J153. Yung kulay nito parang petroleum jelly, no? Transparent, nakikita yung mga handlebar sa loob. Yan, okay naman ba yung grips nito? Parang ano, kasi ako natitigasan ako eh. Medyo matigas. Pero natotolerate mo naman. Yan, so next naman itong kanyang stem. Ito yung lunch na aluminum na ang haba daw nito is 110 mm. Then ang angle nito is negative 25 degrees. Yung kanyang integrated headset, ano to? Sagbit to, di ba? Mountain Peak. Iba lang yung ano, no? Nag-iba ka lang ng headset cap. Ito nga, Mountain Peak na seal bearings. Ito naman kanyang seat flap. Ito yung stock ng Rockwell, no? Aluminum, quick release type, 31.8 mm diameter. Yung seat post niya 777 na aluminum, 400 mm ang haba, 27.2 mm ang taba na setback na may single bolt clamping system. So kita natin na since na mababa yung ano, no, mababa yung seat tube, kaya nakikita na yung minimum insertion. Pero tinanggal namin to kanina, hanggang dito naman eh. Yan. Pero para sure, bili ka na lang ng 450 mm na seat post katulad doon sa tactical ko na FMF XTR. Then next naman ito kanyang saddle, UA trade na may butas sa gitna. Ito yung sobrang lambot and flexible, no? Steel railings. Malamang komportable sa yung saddle mo, no? Opo, komportable. Dahil nga sa malambot tsaka sobrang flexible. So next naman sa kanyang drivetrain, ito nga nakapambansang drivetrain to 1x, so wala kayong makikita na front shifter, front driver at saka extra chainrings. Ito kanyang rear shifter, ito yung Shimano Altus M130 na 8-speed, no? Palagay ko ano to eh, baka Shimano Altus yung series nito. Next naman ito kanyang MTB crank. Ayun, balik tayo sa pambansang MTB crank na I-accept John Kuhn na Halotech. I-accept din ba yung bottom bracket ito? Stock ng I-accept, no? 170 mm ang crank arm, pang purpose built na pang 3x, bali 104 BCD sa dalawang chain rings, then 64 BCD para sa granny ring. Ito yung isa sa mga highlights sa kanyang MTB, no? Itong chain ring niya. Yung chain ring niya kasi Decas, pambansang brand, 4080, no? Ngayon lang nakakita ng 48, parang ngayon lang yata na, kasi 4060 ang nakita kong ano eh, yung oval na malaki, no? Ito pinakamalaki na 4080 na 104 BCD, no? Tingnan, pakihaba kay Manibela Idol. Tingnan ko nga yung pagka-install mo dito. Bali sa bottom bracket mo, walang spacer dito, no? Wala po. Tapos dalawang spacer sa, parang makapal yata yung isa, eh, no? Opo. Makapal yung doon sa malapit sa ano, no, sa bottom bracket, sa ano, dito sa gilid. Tingnan natin kung ano yung gap nito, no? Curious lang ako. Sa pinakamalaki. Yan. Yan, sa ganyang pwesto ng spacer, ito yung makita yung clearance, no? Para sa akin, ano eh, parang pasang awa. Siguro mga 2mm to, kasi clearance na pasang awa sa akin 2mm. Hindi ka ba nagkakaroon ng problema naman dito, no? Hindi naman nasabit, no? Ano pala, Idol, i-park muna natin ulit, no? Nakagamit ka na ba ng rounded before? Hindi pa po. First time ko lang mag-oval. Sa tingin mo sa paggamit mo nito, ano yung feedback sa'yo? Laki kasi ng ano eh, chainring mo tapos oval eh. Magkano naman po pag sumisipot? Okay naman eh, no? Sa'yo. Ito yung feedback niya dun sa 480 na oval, no? Laki. Na 1x na rawide na chainring. Next naman ito kanyang MTB clipless pedals. Ito yung Shimano PD M505, no? Yan, next naman sa kanyang chain, ito yung ano, no? KMC, sabi mo? Opo. KMC na 9-speed. 8 lang. 8 speed pala, I'm sorry. 8 speed. Ito kanyang MTB cassette sprock, ano pala? Pang road bike pala.
Alam ko road bike cassette sprocket to eh. Kasi ang nakalagay dito nung tinanggal namin to, yung sinilit namin yung lock ring, Shimano HG50 na 8 speed. Palagi ko ano to eh. Kung parang Claris yata yun eh, no. Next naman ito kanyang MTB rear derailleur. Ito yung Shimano Alivio M4000. Ito naman pang 9 speed, no. So tinono mo na lang sa 8 speed. Ito lang kasi yung 9 speed eh. Ayan, so ito nga yung sa kanyang drivetrain setup na kanyang MTB. Sa kanyang wheelset naman, ito yung kanyang gulong, pambansang model na Maxxis Space na 26 by 2.1 na wire bed na Exitar. Di ba idol, sabi mo kanina dito sa frame na to pang 27.5? Opo. Ano doon sa kasap mo, no? Opo, sabi po nakasap po. Kasi 26er tong gulong mo. Tignan ko nga yung clearance dito. Arjun, tignan mo nga kasi Arjun, sa tactical ko parehas sa 27.5 yun eh. 27.5 yung frame, tapos 27.5 by 2.2. Parang ganyan din yung clearance eh. Oo. Ito kasi undeclared doon sa kaswap niya, 27.5 daw ito. Tapos ito 26 by 2.1. Pero parang sakto lang eh, no? Sa mga build bikes ganyan eh. Kasi kung 27 dapat malaki pa yung gap niya. So Kasi dapat malaki uwang ng kasi pag 27.5 yan idol, pag 27.5 yan, itong gulong na nilagay mo dito, angat yan, baka sumayad pa eh. Baka sumayad pa, no? Kaya palagay ko itong frame na to pang 26 yan. Parang nano ka lang ng kaswap mo. Feeling ko lang kasi sa dami ko na kasing bina-check, pag ganyan mga stock bike na 26 na 2.0 yung gulong, dapat ganyan yung clearance dito sa 26 na frame. Kaya palagay ko itong gulong, ang frame niya pang 26 yan, no? Ayan, balik tayo dito sa kanyang rims, no? Ito kanyang rims na pang 26 year, ito yung Sagmit Evo 3 na aluminum double wall and 36. Yan, 32 holes. Yung spokes and nipples naman, ito yung unbranded na stainless steel. Then next naman ito kanyang MTB hubs. Ito yung GUB 1351 na pang 30 speed na free hub body. 6 poles kasi ito pa free hub body, silver race. I-check natin yung tunog dito idol kapag naka-frame. Pakikutin mo lang. Yan guys, yung tunog ng kanyang GUB 1351 MTB hubs kapag naka-free wheel. Then okay na, no? And last lang no sa kanyang brake set. Ito yung mechanical, no? Naka-mechanical disc brake ka, no? Cables ang ginagamit. Ito ano ang brand ito? Unbranded? Unbranded po. Yan, unbranded daw ito na pang mechanical disc brake MTB levers. Then last lang sa kanyang rotors. Ito unbranded to, no? Or stock to sa rock wheel, no? Na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran, parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So Idol Brian, magkano yung swapping value nitong MTB mo? Bali po straight up lang po siya, tas no add na ano. So magkano yung RB mo dati na pinagswap mo dito? Ano ko po, nasa 10k lang. 10k. Tapos di ba sinabi mo naka suspension fork. Ano yung yung pinarita mo diyan bukod dito sa rigid fork? Rigid lang po. Tas yung ano. So magkano yung rigid fork mo na ano na 400. 400. So ibig sabihin parang ano lang, no? Parang 10.4 lalabas. Yan guys, ito nga yung Rockwheel Kultan Rigid MTB ni Idol Brian Rotacchio. Yan guys, na-check na natin tong Rockwheel Kultan Rigid MTB ni Idol Brian Rotacchio. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So mga idol, mag-shoutout na kayo. Shoutout nga po pala sa mga tropa namin na hindi sumama kasi may Shoutout. pasok. At di na kayo pumasok. Yun nga, no, salamat pala sa pag-budget ng MTB mo, no. Kasi akala ko wala na kami babudget kasi pupunta na ako dito mga 8:30 na yata. Ito sila, nakita ko sila. Kaya pinunta ko kasi nakita ko yung rigid MTB niya. Hindi pa ako kasi nakapag-budget ng Rockwheel eh. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood din. Don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.